Una po sa ating mga balita, naghain ngayon ng petition for temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupo ng bagong alyansang Makabayan at mga lider ng iba't ibang samahan. Ito'y upang ipatigil po ang implementasyon ng taas pasahe sa MRT at LRT. Ayon sa kanila, invalid ang fare hike dahil ipinatupad po ito ng walang public hearing at publication na isang requirement sa batas. Naghain din po ng kalintulad na petisyon sa Korte Suprema si dating Congressman Augusto Sijuco. Ang buong ulat ihati sa atin ng aming kasamang si Joseph Parafina, mag-uulat via phone patch. Maraming salamat, Kirby. Tumpak ang mga tinuran mo sapagkat ang mga petisyon dito ay inihain na sa kataas-taasang hukuman. Partikular dito ang may kagagawan at pwede para hiringin sa kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court ang ipapatigil ang taas pasahe sa MRT at LRT. Ang petisyon ay inihain na nga ng Alyansa Makabayan kasama din ang National Union of People's Lawyers at iba pa mga organisasyon. Bukas ay may bago na namang isusumiti dito at iniwalay na petisyon ng Bayan Muna. Ninapangunahan din niya ni Nery Colmenares at Carlos Sigani Zarate, Tonyo Cruz at ilang pang MRT, LRT commuters. Ito sa pagsumiti ito, sinabihan din dito, Kirby, ng isang malaking rally sa harap ng Korte Suprema. Ayon po sa mga nagpetisyon, pangunahin nilang argumento ay ang kawalan ng jurisdiksyon ng DOTC para aprobahan ang fare hike ng dalawang train system dahil walang batas na nagagawad ng ganitong kapangyarihan sa kagawaran. Ayon naman sa kataas-taasang hukuman, handa naman nilang tanggapin at tinanggap na nga ang mga petisyong ito na inihain na sa kanila. Subalit, nakatakda pong i-schedule ng Korte next week pa ang simula ng mga deliberasyon ng mga maestrado. Dahil sa pangyayari ito, pinag-aaral na lang kung may posibilidad pang mapaga ang pagre-resume ng mga justices dahil naman napahalaga ng usapin hinggil po sa MRT, LRT fare increase. With Mike Parasigan, this is Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan.